Hindi ito isang strike na nangyari na. Ito ay isang blueprint para sa susunod na operasyon. Tahimik na naghahanda ang Ukraine. At kung magtatagumpay ito, wala ng kapital sa mapa ang ituturing na ligtas muli. Sa ilalim ng malamig at abuhing kalangitan ng Central Moscow, isang Ukrainian Luite long-range strike UAV na nagkakahalaga ng halos $200,000 ang lumilipad ng mababa. Halos 100. Piya lamang ito sa itaas ng mga bubong habang dahan-dahang pumapasok sa isang blind southern corridor patungo sa kumpol ng mga government towers. Sa ibaba naman, isang palm-sized UGV scout robot na nagkakahalaga ng $15,000 ang gumagapang sa mga eskinita at service roads. Nagbibigay ito ng live imagery at minamarkahan ang mga makitid na wind tunnels sa pagitan ng mga glass skyscrapers. Hindi ito isang maingay na raid. Ito ay isang surgical intrusion na idinisenyo para patunayan ang isang nakakaaninig na katotohanan. Ang tinatawag na steel ring ng Russia ay hindi impenetrable at hindi ito inaasahan ng lungsod. Saan kayo nanonood ngayon sa mapa ng mundo habang ang mga kaganapang ito ay patuloy na nagaganap araw-araw? Mag-comment ng inyong lokasyon. Kung napanood ninyo ang aming nakaraang video tungkol sa fiber optic drones ng Ukraine na tumama sa isang Russian weapons depot, ang yugtong ito ang susunod na ebolusyon. Ito ang parehong playbook, ngunit pinalaki para sa isang capital city. Mula sa kabilang dulo ng lungsod, inilatag na ang bitag. Isang swarm ng Rubaka decoy UAVs na bawat isa ay nagkakahalaga ng $15,000 ang pumasok sa airspace ng Moscow. Lumilipad sila sa isang maluwag na V-shaped formation na naglalabas ng mga radar signatures na ginawa para magmukhang mga heavy manned aircraft. Sa mga radar ng Russia, mukha itong isang full-scale aerial incursion. Nagigting ang mga operator at agad na bumukas ang mga radar. Ang mga search beams ay nagsimulang mag-scan sa skyline. Sa loob ng ilang segundo, maraming Pantsir S1 batteries ang nagpihit ng kanilang mga turret sa langit, nakalock sa pinakamaingay na ghosts sa himpapawid. Ang mga missiles ay lumipad mula sa kanilang mga rails. Ang mga tracer fire ay bumutas sa hangin sa itaas ng mga bakanting intersections at office blocks. Ginawa ng mga decoys ang eksaktong trabaho nila, ang mamatay ng maingay at magastos. Isa-isa silang naging maliliit na fireballs na nagpapaniwala sa mga Russian commanders na nananalo sila sa isang textbook interception. Ngunit habang ang bawat radar dish at gun barrel ay nakaturo sa maling direksyon, ang totoong sandata ay nasa loob na ng lungsod. Ang Lute strike drone na nananatiling mababa sa ilalim ng 100 piye ay nasa total radio silence. Walang emissions, walang GPS, at walang chatter. Dumadan ito sa pagitan ng mga glass towers at concrete blocks na parang aninong sumisingit sa mga bitak ng pader. Ang urban clutter ay nagpapabago sa direksyon ng radar beams palayo sa fuselage nito. Ang mga reflection mula sa mga bintana at steel frames ay naghihiwa sa signature nito para maging meaningless noise. Sa ibaba, ang maliit na UGV scout robot ay patuloy na nagpapadala sa flight computer ng Leyte ng live stream ng mga alleyways, courtyards, at service corridors. Kinukumpirma nito kung aling mga ruta ang nananatiling invisible sa mga ground-based sensors. Bawat decoy na sumasabog sa itaas ay nagbibigay sa Leyte ng ilang mahalagang segundo ng invisibility sa ibaba. Hindi ito brute force. Ito ay isang choreography, isang high-speed shell game na nilalaro sa isang lungsod na may 12 milyong tao. Ang air defense network ng Russia ay umuubos ng $1,000,000 interceptors para pumatay ng mga lumilipad na scrap plastic. Habang ang totoong strike asset ay malayang dumadaan sa mga urban canyon. Sa oras na marealisa ng mga commanders ang nangyari, ang pinakamahalagang piyesa sa board ay lagpas na sa kanilang huling clean line of sight. Hindi pa tapos ang drone mission ng Ukraine dahil hindi ka pa nagko-comment ng 1 para ipadala ang iyong suporta sa Ukraine. Habang ipinagdiriwang pa ng mga Russian commanders ang isang malinis na interception, ang ikalawang bahagi ng bitag ay sumara na. 30 milya sa labas ng lungsod, isang mobile Ukrainian electronic warfare team ang pumwesto
at binuksan ang isang broadband jamming rig na nagkakahalaga ng $3 milyong. Sa loob ng ilang segundo, isang dirty wall of noise ang bumalat sa spectrum sa itaas ng Moscow. Ang mga GPS signals ay kumurap at tuluyang nawala. Ang mga data links sa pagitan ng mga radar nodes ay nagkaproblema. Ang mga fire control computers ay nagsimulang magpakita ng mga mismatched tracks at ghost coordinates. Sa loob ng urban canyon, walang pakialam ang Leyte Strike UAV nang mawala ang satellite link nito. Ang onboard AI nito ay lumipat sa optical navigation. Sa halip na coordinates, binabasa nito ang mga landmarks, window grids, road markings, at mga rooftop HVAC units. Pinaghahambing nito ang real-time video feed sa ilalim ng ilong nito sa isang preloaded 3-dimensional city map na nasa internal drive nito. Ang Moscow ay naging isang visual puzzle at nilulutas ito ng drone sa bilis na 70 piye bawat segundo. Itinatama nito ang kanyang kurso ng paisa-isang pulgada habang lumulusot sa pagitan ng mga towers. Sa ibaba, 3 palm-sized UGV Scout robots na bawat isa ay nagkakahalaga ng $15,000 ang kumalat sa mga parking garages at maintenance corridors. Ang kanilang mga camera ay may nakitang critical na impormasyon. Isang pansir battery na tahimik na lumipat para mag-refuel na nag-iwan ng temporary radar shadow na halos 400 yarda ang laki sa pagitan ng 2 administrative blocks. Ipinadala ng mga UGVs ang coordinates sa isang compressed burst na nakalusot sa jamming haze ng sapat na oras para ma-register. Ang Leyte ay mabilis na lumiko at bumaba pa, diretsong pumasok sa blind wedge na iyon. Sa loob ng 12 mahahalagang segundo, ito ay functionally invisible. Walang clean radar line of sight, walang GPS dependency, at walang live control link na pwedeng putulin. Changing inertial guidance, machine vision, at isang lumiliit na corridor of opportunity ang natira. Dito na tuluyang gumuho ang arkitektura ng Russian air defense. Ang mga mahal na sensors na walang malinis na data ay naging pabigat lamang. Ang mga interceptors na walang tumpak na tracks ay naging palabas na lamang. Ang defensive map ng lungsod ay hindi na isang mapa. Ito ay isa ng halusinasyon at ang totoong strike asset ay nasa loob na ng huling layer ng cover, hindi nakikita, at bumibilis patungo sa puso ng kapital. Nang magsara ang radar shadow sa likuran nito, isinagawa na ng loot ang pinakamapanganib na bahagi ng misyon. Bumaba ito ng husto sa ilalim ng roofline, halos 80 piye na lang sa itaas ng mga kalsada. Ipinagpalit nito ang bukas na langit para sa isang napakakitid na corridor ng glass, steel, at concrete. Nawala ang skyline sa mga sensors nito. Mula sa isang secondary vector na halos 1 milya sa kanluran, 6 na maliliit na loitering munitions ang humiwalay sa kanilang carrier drone at sumisid sa urban airspace. Bawat isa ay kasing laki lamang ng isang suitcase. Sapat ang pagiging mura para isakripisyo at sapat ang pagiging maingay para hindi mabalewala. Hindi sila ipinadala para tumama sa anumang importante. Ang trabaho nila ay ang makita. Binuhay nila ang kanilang mga makina, lumitaw sa mga courtyards, dumaan sa mga rooftops, at sadyang nagpakita sa mga optical sensors at short-range radars. Ang tugon ng Russia ay mabilis at madaling hulaan. Isang pares ng Pantsir units ang nagpihit ng kanilang mga turret palayo sa city center. Ang mga cannons ay nagpaputok, habang ang mga tracer rounds ay humiwa sa hangin. Isang loitering munition ang sumabog sa isang maliwanag na flash sa itaas ng isang parking structure. Ang isa naman ay naglaho sa isang pagsabog ng debris sa itaas ng bubong ng isang warehouse. Nagulat ang mga operator ng maraming inbound tracks, naniniwalang ang swarm na ito ang main strike package. Hinati nila ang kanilang atensyon. Hinati nila ang kanilang firepower. At iyon ang pagkakataong hinihintay ng Leyte. Ito ang pivot point ng buong operasyon. Mula dito, ang raw explosive power ay pumangalawa na lamang sa software, sensors, at split-second decision-making. Mayroon pa ring mga baril, missiles, at dami ang Russia. Ngunit dito sa ibaba, sa ilalim ng horizon ng sarili nilang mga system, ang laban ay hindi na idinidikta ng hardware. Idinidikta na ito ng kung sino ang mas mabilis mag-isip
kaysa sa mismong lungsod. Ang mga decoys ay patuloy pa ring sumasabog sa malayo. Nang sa wakas ay lumitaw ang totoong butas sa depensa. Habang ang mga Russian operators ay nakatutok sa mga huling natitirang loitering munitions, hinahabol ang mga maling target sa mga rooftops. Isinagawa ng Lute ang isang kilos na walang sinumang human pilot ang maglalakas loob na gawin sa ganitong kapaligiran. Bigla itong gumawa ng isang 40-degree bank at sumisid patungo sa isang makitid na puwang sa pagitan ng dalawang concrete government buildings na may layong 200 piye lamang. Mula sa lupa, ang isa sa mga UGV scout robots na nakatago sa ilalim ng isang maintenance ramp ay nagpadala ng huling data burst nito. Kinumpirma ng mga kamera nito ang ipinagdarasal ng mga Ukrainian planners. Isang temporary radar clean corridor na bukas ng mas mababa sa 30 segundo. Nilikha ito ng mga overlapping blind zones ng dalawang air defense units na muling pinuwesto. Hindi ito isang gap na makikita mula sa satellite. Hindi ito isang gap na mahuhulaan sa papel. Umiral lamang ito sa eksaktong sandaling ito, sa eksaktong anggulong ito, sa loob ng canyon na ito ng steel at glass. Agad na pumasok ang Lute. Walang pag-aalinlangan, walang delay sa course correction. Bumilis ito sa halos 180 milya bawat oras. Bumaba palalo at ipinagsiksikan ng sarili sa slot na parang isang ibinatong kutsilyo. Mabilis na dumaan ang mga bintana sa mga sensors nito. Ang mga streetlights ay tila mga guhit na lang sa ilalim ng mga pakpak nito. Ang onboard AI ay hindi na nag-optimize para sa kaligtasan. Nag-optimize na ito para sa survival probability. Bawat control input ay kinakalkula sa loob ng millisecond, binabalans ang lift, jag, at distansya sa semento ng may ruthless efficiency. Sa likuran nito, ang firepower ng Russia ay patuloy na bumubuga sa maling direksyon. Ang mga cannons ay tumitira sa langit kung nasaan ang mga decoys kanina. Ang mga missiles ay papataas, naghahanap ng mga target na wala na doon. Ang mga operators ay sumisigaw ng magkakasalungat na track numbers sa radyo. Hindi alam na ang totoong banta ay nakalusot na sa huling linya ng depensa. Sa loob ng 12 critical na segundo, ang Lute ay functionally untouchable. Walang radar ang may malinis na anggulo. Walang interceptor ang makakasunod ng mabilis sa urban slot nang hindi bumabangga sa gusali. Walang electronic warfare system ang may stable lock para mapagsamantalahan. Ang drone ay nasa loob na ng defensive lattice, hindi lang sa ilalim nito. Namatay na ang signal ng UGV dahil naubos na ang baterya nito. Ngunit tapos na ang trabaho nito. Ang koridor ay nanatiling malinis sapat na oras para makalusot ang Lute sa dulo. Lumabas ito sa isang bagong pocket ng airspace na direktang nakatutok sa Inner Administrative District. Ito ang snap point, ang sandali, kung saan ang layered defense ng Russia ay hindi na isang lambat, kundi isa ng maze. Lahat ng nangyari, bago ito ay paghahanda lamang. Lahat ng susunod ay impact physics na. Ang strike asset ay hindi na naghahanap ng butas sa perimeter. Ito ay nasa likod na nito. At sa unang pagkakataon sa operasyon, ang landas patungo sa target ay hindi na theoretical lamang. Ito ay totoo. Ito ay bukas. At lumiliit ito bawat segundo. Nang lumabas ang Lute sa Urban Canyon, tila huminga ng malalim ang lungsod. At pagkatapos, ang lahat ay nauwi sa mabilis na pagkilos. Bigla itong paitaas, nilampasan ang huling linya ng mga apartment blocks at muling nalantad sa bukas na hangin. Sa harap na wala pang kalahating milya ang layo, ang government tower ay nakatindig sa skyline. Ang glass face nito ay kumikinang sa liwanag ng araw na parang isang vertical target board. Nagsimula na ang final approach window. Nag-react ang Russian air defense, ngunit huli na ito. Ang mga radar operators ay nahihirapan pa rin sa mga desync tracks mula sa naunang jamming. Isang natitirang decoy UAV ang nagpa-flash ng engine nito sa kanluran, na humila sa isang pan-shear turret palayo sa target sa maling sandali. Ang isa pang optical sensor ay nakalock sa isang phantom reflection mula sa isang mirrored office facade. Nakita na rin sa wakas ng defense grid ang totoong intruder. Ngunit nang makarating ang babala sa buong network,
Ang Leyte ay nasa loob na ng minimum engagement range. Nagpakawala pa rin ng mga missiles. 2 contrails ang paitaas mula sa isang courtyard battery. Humahabol sila sa kung nasaan ang drone. 3 segundo ang nakalipas. Ang Leyte ay hindi nagpapanik. Hindi ito nag-aaksaya ng enerhiya sa mga dramatic maneuvers. Ang inertial navigation system nito ay nagpapanatili ng isang brutally stable line habang ang machine vision module ang kumukuha sa final targeting. Ang camera ng drone ay nakalock sa facade ng tower. Tinutukoy ang window patterns, column spacing, at structural seams. Inihahambing nito ang mga ito sa onboard 3D reference model nito. Isang ikatlong missile ang sumabog sa malayo sa likuran. Walang epekto ang blast nito sa hangin na nilampasan na ng Leyte. Bumukas ang cannon fire mula sa courtyard. Isang pader ng tracers ang umaakyat sa langit. Ngunit ang geometry ay mali na. Ang drone ay bumababa ng masyadong matarik. Masyadong magulo ang background. Ang fire control solution ay hindi kailanman nagtugma. Sa unang pagkakataon, wala nang pumasok ito sa airspace ng Moscow. Ang Leyte ay hindi na nagtatago. Hindi na ito gumagamit ng mga blind spots. Hindi na ito sumisisingit. Diretso itong sumusugod sa lalamunan ng inner defense ring ng kapital. Ginagabayan lamang ng inertial math, optical certainty, at isang pre-programmed na pagtanggi na sumala. Ang susunod na mangyayari ay higit pa sa basag na salamin at sunog na semento. Ang totoong pinsala ay makikita sa mga Russian command screens at sa loob ng kanilang decision-making. Sa loob ng ilang oras, ang mga air defense units ay kinuha mula sa mga outlying regions at ipinadala sa Central Ring. Nagbuntun ng mga Panzer batteries sa bawat block sa paligid ng mga government districts. Kumapile ang perimeter. Ngunit sa ibang lugar, naging marupok ang depensa. Hindi kailangan ng Ukraine ng susunod pang barrage. Ang mensahe ay nakarating na. Hindi ito isang saturation attack. Ito ay isang demonstration. Isang proof of concept strike na idinisenyo para baguhin ang Russian threat perception sa loob ng isang gabi. Ang tagumpay ay hindi sinusukat sa lawak ng nasirang lugar. Sinusukat ito sa kung gaano karaming bagong red circles ang lumitaw sa defense map ng Russia at kung gaano karaming frontline sectors ang nawalan ng mga systems na ginagamit para protektahan sila. Ang Moscow ay pumasok na sa isang new normal, ang permanent alert. May mga rotating patrols at air defense units na nagbabantay sa bawat major tower na parang crown jewels. Ang mga mahal na interceptors ay sinusunog araw-araw para lamang pakalmahin ang nerbiyos. Ang ipinahiwatig ng yugtong ito ay hindi na maitatago. Ang mga cheap drones, AI navigation, at urban deception ay kayang bumutas sa mga sistemang nagkakahalaga ng bilyon. Kaya, narito ang tanong na nananatili sa hangin. Kung kayang gawin ito ng isang Leyte ngayon, gaano karami pang power centers ang magigising bukas sa isang permanent state of readiness. At kapag ang presyo ay hindi nakatumbas ng proteksyon, aling uri ng deterrence ang mas lalong nagiging malakas.